Okay, so torque wrench explainer video. Idi-discuss natin kung paano yung tamang pagpili ng torque wrench na gagamitin mo, paano yung tamang paggamit, at paano yung tamang pag-storage at, or pagtabi ng iyong torque wrench pagkatapos mo gamitin. Okay, so sa pagpili ng torque wrench, dalawang details lang naman yung kino-consider mo. Yung size ng socket na tinatanggap niya, in this case yung sa'kin kasi tumatanggap siya ng 1/2 inch, okay? Inch 'yan. Mayroon 1/4 inch, mayroon 3/8 inch. Pero, recommend ko is magsimula kung lalo na kung first torque wrench niyo talaga ito, magsimula kayo sa 1/2 inch. Mas maganda na magsimula kayo sa mas malaki para kung sakaling nagme-maintenance kayo ng halimbawa ng CVT ng gano'n or ng ano niyo, ng gulong niyo, wala kayo problema sa pihit kasi medyo malaki-laki at mahaba yung ano na 'to, yung torque wrench na 'to, okey? Tapos yung, ah, tightening range niya, okey? Tightening torque range niya. Akin kasi from 10 to 110. Ngayon, ako kasi personally yung trabahuhan ko na personal na vehicle ko is yung Yamaha Fascia po, okey? So, para sa mga naka-scooter diyan, para sa mga nakamotor, ito yung ma-recommend ko. Bili kayo ng 1/2 inch na 10 to 110 newton meters. Yung 10 to 110 kasi, majority na mga torque specs na kailangan niyo i-meet sa motor niyo 'pag naghihigpit kayo ng mga ano, bolts and nuts niyo, pasok na siya dito. Lalo na yung mga gusto lang halimbawa sa CVT, okey? Sa CVT, yung mga malalaking nut ma-meet niya na yung ano, yung torque requirement niyon, okey? Pero mas maigi pa rin na mag-discuss or, kausapin niyo muna yung, kung may kilala kayong mekaniko sa dealer niyo or sa kasa, okey? Kausapin niyo muna kung puwede, maghingi kayo ng recommendation sa torque range. Anong torque range yung magandang kunin na first torque range niyo, okey? Pero regardless kung ano yung torque range na kakailanganin ninyo or kukunin niyo, ma-recommend ko talaga kung first torque range niyo ito, 1/2 inch, okey? 1/2 inch. Ngayon, tamang paggamit ng torque wrench. Sa akin specifically, yung lahat ng torque wrench kasi may locking mechanism sila 'pag ano, 'pag ginagamit mo sila, okey? Sa akin yung locking mechanism ko ito, gano'n, okey? Once nakataas 'yan, hindi na 'yan gagalaw. Yung mga iba meron sila ano dito parang, bolt na parang inaano dito na pinipihit. Ito kasi sa akin ang kagandahan nito medyo madali kasi siya kasi inaano mo ano mo lang, itaas mo lang itong parang collar na ito, okey? So, paano ba natin, gamitin ng maayos 'tong torque wrench na 'to? So, kung mapapansin niyo may mga numbers dito, ito na yung torque range niyo, okey? Usually in intervals of 5 siya. Bakit siya in intervals of 5? Bakit siya from 10 to 15 to 20? Middle numbers sa gitna ng mga intervals na 'yon, nandito sila, okey? Nandito siya. So, halimbawa, kung gusto natin ng, torque wrench from, or ang torque spec na kailangan natin i-meet is 14 newton meters, okey? So, magsimula tayo sa 10, okey? Simula tayo sa 10, okey, sa 10 tayo diyan, kita niyo? Okey, 0, 0 tapos sakto siya sa 10 naka-align. So, 10 newton meters 'yan, bibilang lang tayo. 'Yan is 10.5, 'yan is 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, okey? So, gano'n ka mag, ah, set ng torque wrench mo, okey? Once na-meet mo na yung spec na kailangan mo i-meet, i-lock mo siya, okey? 'Yan pa rin na siya maggalaw, okey? Tapos pipihit ka na, okey? Sa paglagay ng mga socket or extension sa torque wrench niyo, ganito ang proseso, okey, madali lang naman siya. May button kayo dito sa baba sa ulo niya, before kayo maglagay i-press na siya para bumaba itong bola na 'to tapos saka niyo i-insert yung socket or yung extension niyo, okey?
Ngayon sa pagtanggal naman, 'wag lang basta hila, i-press niyo siya ulit, tapos yun na, gano'n lang. Hindi wala kayo dapat gagamitin na puwersa dito, yun lang i-press niyo lang 'tong button na 'to at mag-i-insert lang siya ng madali, okey. Torque wrench demonstration, meron ako ditong, transmission oil drain bolt na niluwagan ko ng konti, medyo tumuro na nga siya. Niluwagan ko siya ng konti. Ngayon 'pag gumagamit na kayo ng torque wrench niyo, importante is i-hand tight niyo muna yung bolt, okey. Mas maganda hand tight na lang muna. Hand tight niyo muna, once hand tight na siya, ito kasi sa'kin ginamitan ko ng extension para kasi medyo mahirap kasi yung ano, abutan 'tong bolt na 'to, okey. Ngayon, i-set niyo siya sa, ah, higpit, okey. Once i-set niyo siya sa higpit, wag niyo na galuhin, okey. Kasi karamihan naman ng bolt dito sa Pilipinas is, ito yung setting na kailangan para higpitin, okey, 'yan. So once na-hand tight na siya, ang gawin niyo na lang is okey, higpitan niyo na lang. Samahan niyo ng once na nag-click na siya, sabihin na-reach niya na yung proper torque niya. Ah, one click is enough. Wag niyo na pilitin pa na i-ano siya, ipa-click siya ng ilang beses pa. Once naririnig na yung click na yun, pigilan niyo na. Kasi possible pa kasi na, ah, lumampas pa sa torque rating kung, ipilitin niyo pa ipa-click niyo pa ng ilang beses yung torque wrench niya, okey? So yun na-meet na natin yung torque spec ng drain bolt ko dito sa transmission fluid ko, and yun, ganun ang tamang paggamit ng torque wrench. Ngayon, pag-usapan naman natin, yung pinakaimportante na 'wag mong gawin, dalawang pinakaimportante wag mong gawin sa ano, sa torque wrench mo, okey? Unang-una, 'wag mo talaga siya ibagsak, okey? Hindi 'to kasama sa dalawa na kailangan mo talaga gawin, pero wag mo lang 'to ibagsak 'tong torque wrench na 'to. Kasi, may precision na ano 'to sa loob, precision na bola sa loob, okey? Ayaw na ayaw wag as much as possible alagaan mo 'to kahit, mukhang matibay siya or mabigat siya, wag mo talaga siyang, i-handle ng parang balasubas lang, okey? So, ngayon sa dalawa na importante na wag mo talagang gawin sa torque wrench mo, ang pinakauna is wag mo itong gamitin pangluwag, okey? Yung torque wrench, tanging panghigpit lang talaga ito, okey? Bakit, ah, ayaw mo ito gamitin ng pangluwag? Kasi masisira yung ano mo, calibration mo sa torque wrench mo. Yung torque wrench, hindi yan siya sakto. Halimbawa ito, naka-set siya sa 59 newton meters, okey? Hindi siya sakto na tumatama ng 59. May konting error yan siya, okey? Error, itong torque wrench na 'to may documentation siya. Sa documentation na yun, nakasabi na yung error ng torque wrench nito nasa 3%, okey? So, plus minus 3% yung range within 59 newton meters yung, possible na actual na torque setting na nandito. Kung i-misuse mo ito, ah, gagamitin mo ng pangluwag, mawawala ito sa calibration, okey? Puwede naman ito naka-calibrate naman ito kung sakaling mawala siya sa calibration, pero as much as possible, ah, alagaan mo talaga ito, 'wag mo iwala sa calibration, 'wag mong gamitin pangluwag para hindi masira yung, mechanism sa loob. Isa pa, 'wag mong gamitin ng extension, okey? Ano ba mini-mean ko? Nakikita niyo ba sa mga ibang mekaniko, okey, na para mapabilis yung ano nila, mapabilis yung trabaho nila sa paghigpit or pagluwag, ginagamitan nila halimbawa ito, nilalagyan nila ito ng tubo para mapahaba, okey, para magkaroon ng leverage. Wag mo yung gawin dito, okey? Itong torque wrench na 'to naka-calibrate ito siya para sa length niya lang, okey? Kaya din, na-recommend ko na magsimula kayo kung pinakaunang torque wrench mo ito, magsimula kayo sa 1/2 inch. Kasi yung 1/2 inch, yung I think second or ito yung usually na pinakamalaki na mabili niyo. Importante naman medyo malaki siya kasi para ma-cover niyo naman halos lalo na yung mga malalaking bolt para ma-cover niyo yun, para tamang higpit sila,
at di niyo na kailangan mag-struggle pa para makuha yung higpit na yun kasi medyo mahaba naman din ito, okey? Tsaka may konting bigat din siya. So, makakatulong yun sa paghigpit. Okey, so ngayon sa tamang pag-storage ng iyong torque wrench, 'wag niyo 'to i-store, this goes for sa lahat ng mga tools niyo, 'wag niyo siya i-store sa mga lugar na medyo ano, damp, humid, sa halimbawa sa baba ng mga labahan gano'n. As much as possible, dry area lang yung paglalagay niyo ito. Pinakaimportante 'pag, nag-store kayo ng torque wrench, ibalik niyo siya sa pinakamababang setting niya, okey? So, in this case, sa 10 Newton meters. Bakit kailangan 'to gawin? Kasi yung spring kasi na nasa loob ng torque wrench, may memory yan siya, okey? So, 'pag matagal siya sa isang particular na setting or matagal siya na maluwag, nawawala din siya sa calibration. 'Wag naman siya iluwag ng talaga parati, 'wag din sobrang mahigpit. 'Wag niyo din iwan sa setting na isang mataas na setting, okey? Lagi niyo siya iiwan sa pinakamababang rating na meron yung torque wrench niyo. Ako kasi sa 10, okey? So, once na tama na sa 10, i-lock ko yan, dun ko na ibabalik sa case, okey? So, ganun lang.